Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Tanging magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. May gandang pagmasdan, mga gininto ang palayan sa buong kapulutan, sa mga malalawak na sakahan. Sumasayaw pa sa hangin, naghihintay ng anihin ng malaunang nagsisikhan. Good morning, Bicolandia! Maray na aga po! Taga-boss na anom na probinsya kan Bicol. Welcome po sa programang Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. Good morning sa ating mga magsasaka. Nagising na ngayon. At sa mga mangingisda din, good morning. Oo, syempre silang nauunang gumising sa atin para maghanap ng ating mga makakain at the same time mag-ani ng kanilang mga pananim para tayo ay may makain araw-araw. Kaya napakahalaga ng role ng ating mga magsasaka. Good morning po
Sa lahat ng mga nasa kama pa ngayon, yan, gising-gising na. Bango na. Huwag nang magpa-late sa trabaho. Di na Alam naman natin, laki ang bawas sa sahod kapag late. Good morning! Morning sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Live po tayo ngayon napapakinggan Bicol Wide. talo. Sa lahat ng mga himpilan ng Radyo Pilipinas. Abot Sa Radyo Pilipinas Naga 549 kHz sa AM band. At sa Radyo Pilipinas Virac 94.3 FM. live. Good morning sa mga nakikinig na ngayon. Maging dito rin po sa Radyo Pilipinas Salbay. Magandang umaga po sa ating lahat. And sabay-sabay din po tayo napapanood sa mga Facebook page ng Radyo Pilipinas Salbay, Radyo Pilipinas Naga, Radyo Pilipinas Virac Catanduanes, at maging sa Facebook page po ng Department of Agriculture Bicol. I-like and i-follow nyo po ang ating Facebook Live, maging ang aming mga Facebook page. Nasa gayon ay marami pa po ang maabot ng ating programang ito. Ano po? And syempre, babati rin po ang ating mga kasamahan ngayong umaga. Si Chris Novello. Sama natin all the way from Radyo Pilipinas Naga. Chris, good morning! Diyos maray na aldaw sa inyo gabos, mga ka-agri, Chris Novello po mula dito sa RP Naga. Bumabati po ng isang magandang umaga. Nang malaunang nagsimula. Thank you so much, Chris Novello ng Radyo Pilipinas Naga. Sa mga kasamahan din natin dyan, good morning po. Sa At syempre kasama din natin ngayong morning si Ma'am Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas sa Virac Catanduanes. Ma'am Juris, good morning po. Good morning, Bicolandia. Welcome po sa Wednesday edition na programang Usapang Agrikultura. Ako po si Juris De La Rosa, hali pa din sa Radyo Pilipinas, Virac Catanduanes. Welcome po kamo sa sarong oras na naman na importante, makabuluhan na talakayan. Kaibanan po ang Department of Agriculture. buong kapulutan. Thank you so much, Ma'am Juris De La Rosa, and sa mga kasamahan natin dyan sa Radyo Pilipinas sa Virac Catanduanes. Anihin And good morning po sa mga taga Catanduanes din. Hopefully, paunti-unti ng pagbangon natin mula sa mga nagdaang sakuna, especially itong Pipito and ang Christine. ayan sa Actually, yung Christine, grabe, halos buong Bicol eh. ng bawat Tapos dinagdag pa itong Pipito dyan ka sa Catanduanes. So hopefully, tuloy-tuloy yung pagbangon natin dyan, especially sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ano po? By the way, mga kaibigan, yung ating pag-uusapan na maya-maya lamang ay tungkol ito sa organic farming or related doon sa organic farming. So, yung mga organic lovers dyan, ako itong pakaabangan nyo ngayon. Dahil ito pag-uusapan or mostly pag-uusapan natin ang patungkol sa mga bagay na yan. Ano po? Pero bagong lahat na yan, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture kay Sir Brian Oro of DA AMIA. Sir Brian, good morning! tiyak. Magandang umaga mga ka-agri. Ito ang lagay ng panahon ngayong Miyerkules, November 27, 2024. Ayon sa datos ng pag-asa ay makakaranas tayo ng maulap na may kalat-kalat na may pagkulog at kidlat sa ilang bahagi ng Bicol Region. Ang mahihinang pag-ulan na ito ay mainam sa pagtatanim at paghahanda ng mga lupang pagtataniman ng mga gulay, palay, mais at iba pa, lalo na sa mga rain-fed at sa may mga kataasang lugar. Subukan natin ang ibang tanim na may mataas na tolerance sa ulan katulad ng gabi, mais, sayote, talong, pipino, munggo at iba pang mga root crops. Gumamit rin ng mga submergence tolerant variety para sa palay tulad ng GSR2, GSR8, and GSR11 o ang tinatawag nating Green Super Rice. Ugaliing magpasiguro sa PCIC. Ito ay kaagapay ng mga magsasaka at mga mangingisda upang hindi tuluyang malugi at mawala ng pag-asa ang ating mga kasaka. Patuloy na mag-monitor sa lagay ng panahon at makipag-ugnayan sa inyong mga municipal, provincial agriculture's office at iba pang mga ahensya para sa mga iba't ibang programang pang-agrikultura tulad ng mga binhi, seedlings at mga agri-farm machineries. Sa muli, ito si Brian Oro ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ng DA Bicol na nagsasabing sa AMIA Climate Information Services, ligtas ang may alam.
Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Usapang. Thank you so much, Sir Brian Oro ng DA para po sa pagbigay ng update tungkol po sa lagay ng ating panahon. Ang palayan sa buong Naway nakikinig yung ating mga magsasaka at mangingisda patungkol dyan at kasayaw pa sa hangin. sa gayon ay mapaghandaan natin yung magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Ano po? Bueno, makilala na po natin ang ating guest ngayong umagang pong ito. Siya po ang Development Management Officer 2 at Organic Agriculture Focal Person ng Agricultural Training Institute of 5. Siya po si Ma'am Justine Rose Cano Tubig. Ma'am Justine, magandang umaga po. Wait lang po ma'am ha. Medyo nagkakaproblema sa linya natin. Hindi maipasok yung line. Ayan. So, ma'am, good morning po ulit. Po, naririnig po ba ako? Ayun, narinig na kita ma'am. Good morning po ma'am. Magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas sa Bicol Wide. Maging po sa aming mga Facebook page ma'am. Yes po. So, just marahin na aga po sa Gabos. Ma'am, bali yung pag-uusapan natin ngayon ano, about sa organic agriculture, itong participatory guarantee system. By the way, ma'am, nasaan ka pala ngayon, ma'am? Nandito po ako ngayon sa Quezon City. So, kasalukuyan po, simula po kahapon, tayo po ay isa sa mga mapalad na naimbitahan sa nagaganap po ngayon, the first International Participatory Guarantee System, SAGS. So, celebrating 20 years of PGS development growth and achievement dito po sa Seda Hotel, North Vertis, Quezon City. So, ito po ay magtatapos November 28, 2024. So, ito po ay pakikisa ng ating rehiyon sa National Organic Agriculture Program po. Ayun pala yung ganap ngayon dyan sa Quezon City, yung ano tawag doon? Participatory. Ito nga participatory guarantee system, tama ba ma'am? Yes po. International po yan, sir. Okay. So, international, base sa pananaliksik ko sa Google, parang isang pamantayan patungkol sa organic farming. Tama po ba, ma'am? Yes po. So, sino po ba mga participants dito mula sa ibang bansa at sa Pilipinas at dito po sa Bicol, ma'am? Okay po. So this event was graced by different organic agriculture advocates from different countries gaya po ng Germany, New Zealand, Turkey, France, Japan, India, Indonesia, Thailand, Vietnam, and Switzerland. And also po, hindi po papahuli ang lahat ng region dito sa Philippines. So lahat po ng region ay well represented. So sa Bicol region naman po, ay naimbitahan po natin yung 3 farmers organization na kasalukuyan pong mga organic certifying bodies na po, and yung isa po ay humahabol. Hopefully po this year certify as PGS. And of course, kasama din po namin ngayon yung mga members po ng Regional Pre-Assessment Team. Yung mga po natin katuwang sa probinsya, yung mga Provincial Agricultural Focal Person. And syempre po kami po from Regional Training Center 5 and kasama din po namin yung mga sisipag po namin nakatuwang from DARFO 5 sa Organic Agriculture Program. So, sila po yung nagsusulong. Kami po yung nagtutulong-tulong para maisulong yung organic agriculture sa Bicol region. So nakakatuwa ma'am kasi meron din pala nagtatangkilik nitong organic farming dito sa ating rehiyon. Opo. Marami po sila, sir. So maganda yan kasi para din sa mga kababayan natin na medyo health conscious, ika nga, di ba? So napakaganda ng organic farming. Now, ano po ito ma'am ano pong ibig sabihin natin nitong PGS? And ano po ito ma'am? So ito pong PGS, our locally focused quality assurance system. So which is built on the foundation of trust, social network, and knowledge exchange. So ito po ay isang hakbang patungo po sa pag-unlad ng kabuhayan at hanap buhay ng ating magsasaka. So ito po yung pagbibigay ng guarantee sa kalidad ng kanilang produkto. So hindi po basta-basta lang yung kanilang product. So dumaan po sa proseso ng certification.
So meaning, ito po yung sumusunod doon sa ating pamantayan na binigay po ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standard. May standard po itong sinusunod. So bali po, kung nasunod niya may farmer yung mga standards, pasok doon sa pamantayan. So yan po ay nabibigyan ng certification. So marami po yan kung paano ba niya itinanim, kung paano ba yung proseso ng kanyang pag-aalaga doon sa kanyang crop, hanggang po sa maani at i-deliver po doon sa consumer. So, sinisigurado pong safe yung kanyang proseso. Talagang nasisiguro niyo yung tamang proseso ng farming or organic farming kasi siyempre parang may may proseso like bawal haluan ng mga spray or whatsoever. Yes, parang ganun, po. ma'am, di ba? Opo, bawal po siyang gamitan ng synthetic input or mga fertilizer, pesticide. So lahat po natural. So kung ano po yung kanyang natural cycle, yun lang po. Napakaganda naman itong PGS. Ano po yung mga programa ng Agricultural Training Institute patungkol po dito sa ating Participatory Guarantee System o PGS, ma'am? Okay po. So iba't ibang programa po ang ino-offer namin sa aming mga katuwang ng mga OA farmers, mga stakeholders, and mga partners po namin. Una po dyan, kung tayo po, kung si farmer po ay interesado na magpa-certify, so yung mga organized group po na na-identify ng DARFO 5 or under Organic Agriculture Program, ay kinakapacitate muna namin po sila. So sa pamamagitan po ng 10 days training of trainers on participatory guarantee system. So sila po muna ay sasanayin para maintindihan po yung mga salient provision ng batas o yung RA 11511. And of course, para makabisa or ma-review po yung lahat ng updated and current na mga Philippine National Standards. Kasi po medyo madami-dami po yun, sir. So kaya kailangan po namin i-review sa kanila. Oy, nako. Naputol yung ating linya with Ma'am, ano tawag dito ni Ma'am Justine. Ay, nako. So, naabot na natin ang limit ng ating call. Okay, dial ulit natin si Ma'am. So, marami palang Ito ang palayan. ano ito? Yung ating Participatory Guarantee System. Marami palang pinagdadaadang proseso. Sa hangin At marami nang pinapatupad na. Ayun. Hello, ma'am. Welcome back sa linya. Okay po. So narinig po ba ako, sir, kanina? Oo, medyo naputol kayo doon part sa... nakalimutan ko. Sige. Okay po. So ulitin ko na lang po, Sige sir. po, So go ahead, kami ma'am. po sa ATI, so nagbibigay po kami ng 10 days training. So specifically po para sa COT on Participatory Guarantee System. Na kung saan po, yung mga farmer po namin, mga OA farmer po namin, ay sinasanay po namin, kinakapacitate po namin simula doon sa salient provision ng batas o RA 11511, and then doon po sa pagkabisa ng mga updated and current na mga Philippine National Standards on Organic Agriculture. And doon po hanggang po doon sa proseso ng certification and accreditation po. So medyo may mga bago po kayong mga terminologies na maririnig na po. And ang pagsasagawa po ng peer review, kasi po ito po ay isa sa mga obligasyon ng ating core group sa pagbibigay ng certification sa kapwa po nila farmer. So yun po medyo, pangalawa po, katulong po ng members ng pre-assessment teams, yung mga nabanggit kong tao kanina. So kami po ay nagsasagawa po ng pre-inspection para po malaman kung hanggang saan na yung kahandaan ni farmer patungkol sa pag-comply sa lahat ng itinakda ng pamantayan. So, lahat po ng nakapaloob doon sa PNS on Organic Agriculture. So, dito po namin tinutulungan si farmer kung paano yung strategy na gagawin para maitama or mai-align niya yung kanyang practice doon sa hinihingi po ng standard para mas mapadali po yung compliance niya sa hinihingi ng standard. Ang pangatlo po, nagsasagawa din po ang ATI Bicol ng Regional Organic, kasama po yung Regional Organic Agriculture Program ng mentoring activity sa mga identified PGS group para po mapadali ang kanilang pagsasaayos ng kanilang sikap or yung corrective or correction action plan. So,
Isa po kasi ito yung documents na kailangan para makuha yung inaasam po natin na certification. So, tinatawag po siyang Participatory Organic Certificate. So, after po niyan, hindi pa sir tapos yung kanilang yung process ng kanilang sa PGS. So, after po nilang makakuha ng Participatory Organic Certificate, kailangan po nilang maipasa yung accreditation, yung grupo nila. Kailangan ay ma-accredit. Ano po? So, kaya ini-extend po ni ATI yung technical support sa mga organizations po yun. So, syempre po, hindi po namin yan magagawa ng kami lang. So, patuloy po yung pagtutulungan ng Organic Agriculture Program ng DARFO 5 para masigurado po na yung mga na-certify sa PGS ay ma-accredit. So, para po sila na din po yung maging organic certifying body. Na kung saan, pag nakamit na po nila yung accreditation, sila na po mismo yung authorized na mag-certify po doon sa kapwa nila OA farmer. So yun po yung kagandahan ng PGS. So hindi na po kailangan ng third-party certifiers para ma-certify po yung kanilang kapwa farmer. So sila na po mismo yung magtutulungan para makakuha ng certification. So pwede po kasi yan na province-wide and pwede din po municipal-wide. So depende po sa gusto ng organization. Napakaganda kasi tinuturuan na natin mismo yung mga magsasaka na sila na mismo kumilatis o ito yung mga pamantayan para maging organic itong pagsasaka natin, di ba po? Meron din pong additional na technical support na ibinibigay po ngayon sa ating mga farmer. Under pa din po ng programs ng ATI. So, meron po kaming idinagdag kasi talagang nakita po namin yung struggle ng ating mga OA farmer. So, ang dinagdag po naming training is yung pag after po nilang kung after po nila doon sa 10 days training, tapos medyo bitin pa, nagbibigay po kami ng additional training. So, yun naman po ay towards certification. Though napahapyawan na siya, na-explain na siya doon sa unang training, hindi pa po yun sapat. So, nagbibigay pa din po kami ng additional training para sa certification naman. And after po ng certification, another training na naman po para doon sa kanilang pag-asam towards yung accreditation naman po. So yun po yung mga ino-offer ng ATI Bicol sa ating mga stakeholders, sa ating mga OA farmers. Madami palang programa talaga yung tanggapan niyo po dito sa ating mga magsasaka, specifically sa ating mga or para sa mga interesado sa organic farming. Now, kailan po ba nagsimula ang PGS sa Bicol at ilan na po ang mga organic certifying body sa Bicol? Ma'am. Okay po. So, simula po nung maipatupad ang batas noong 2021, ang Bicol region po ay hindi nagpahuli sa implementation. So, nagsimula rin po sa paghikayat sa mga identified OA practitioner na magpa-certify sa PGS noong 2021. So, pero po dahil po marami yung mga challenges, medyo nahirapan po kami or medyo hindi po naging madali ang pagbuo ng PGS core group sa rehiyon. Pero po as of November 26, 2024, meron na po tayong 13 na PGS certified. Dami na din. Po. Yes po. And then, 2 pong PGS accredited organic certifying body. Wow. So, malaking sige pa, go ahead. Yes po. So, sa province po ng Camarines Norte, katulong po natin dyan or kasama po natin dyan ang organisasyon ng Camarines Norte Federation of Cooperatives. So, yung core group po nila na 5, so individual po na certified po yan sa PGS. And may ongoing po silang 2 farmer na nagko-comply ng kanilang sikap para sila po ay ma-certify sa PGS. So, sana po humahabol ngayong taon. And sa province naman po ng Camarines Sur, meron po tayo, katulong po natin dyan or kasama po natin dyan yung Pecuaria Development Cooperative. So, yung 5 core group po nila, so naipasa nila yung accreditation, so sila po ay organic certifying body na din po. Po. And then, meron na po silang na-certify na 3 individual farmers. So, as of kahapon. Yan. Kahapon lang. And may humahabol po na isa na hopefully makomply niya na yung lahat ng mga sikap, yung mga non-compliances na ma-solve niya na. And of course, yung ating pong isa
na humahabol din. So, na ngayong taon sana lahat po sila makapag-comply. And tinanong ko kahapon yung kanilang update. So, nakapag-submit na po sila sa Bureau of Agriculture and Fisheries ng kanilang CCAP. So, hopefully, maibaba na din po yung kanilang participatory organic certificate this year. So, kaya po, paspasan po yung paggalaw ng ating mga katulong para po mapadami yung nag-organic agriculture practice dito sa Bicol region po. Maganda yan, ma'am, ano, para at the same time ma-promote din natin yung ikang healthy living. Oh, lalo Yes, para sa ating mga mga kababayan na gusto nila yung mga organic na food or yung mga health conscious naman, or yung may mga let's say may mga health conscious nga na mga tao, yun talaga makakatulong ito para mapadami pa natin yung supply ng ating organic na mga produkto, ma'am. Yes po. So, hindi lang po simula ng pandemic, bago pa mag-pandemic, talagang marami na din po yung mga health conscious dito sa Bicol region. And of course, yung mga product po nang galing sa Bicol region ay nakakarating na din po sa mga iba't ibang rehiyon dito sa Pilipinas. Ang gandang, ang galing. So, syempre nakakaabot din sa ibang lugar. Ma'am, doon nabanggit mo na yung ibang mga farmers or mga cooperatives na accredit na or naging accrediting na. Ano pa po ba yung mga ASSNS o co-op po ito? Under po ng Camarines Norte Federation of Cooperatives. So, kasama po natin dyan yung farmer po natin. Nanguna po si Mr. Adrian Abordo ng Doc Benny's Nature Farm. Isa din po siyang learning site for agriculture. Kasama din po natin from Maligat Integrated Farm, Sir Rodolfo Maligat. So, yan po. Isa din po siyang learning site for agriculture and at the same time po, certified po sa PGS. Si Palsas Nature Farm sa San Vicente, Camarines Norte. So, yan po ay pag-aari and owned po ni Ma'am Concepcion Palma. And yung Tamuco Integrated Farm, ito po yung cooperative under po ng Canofeco na kung saan sila din po ay isang learning site for agriculture and at the same time certified po sa PGS. Ano po? And doon naman po sa Pecuaria Development Cooperative, so meron po tayo from ABC Farm. So yan po ay pag-aari ni Sir Aldrin Cortez. Yan. And then, yung Yan Yetbu Farm. So yan naman po ay owned and managed po ni Sir Franco Isebre. And then meron din po tayo sa Archie Farm. So ito po ay pag-aari ng chairman ng PDC, si Chairman Archie sa Barangao. Of course, kasama din po natin si Sir Jason Beliver, ang PDC Demo Farm. So yun po yung minamanage niya na farm. And si Ma'am Annie Beth Berinya. Yung kanya pong farm ay pinangalan ng Trinidad Farm. So yan po, yung na-certify po ng PDC, kasi po sila ay organic certifying body na, meron na po silang 3 na natapos. And yun nga, may humahabol na 3, ay na isa. So, from Libmanan po, may 2 po tayo. Si Martina Ofendo, si Ofendo Farm naman po yung pangalan ng kanyang farm. And of course, ito po si Danilo Panganiban. So, pinangalanan niya po yung farm niya na Panganiban Farm. So, yung mga simpleng pangalan po. And of course, yung kakatapos lang po mag-comply ng kanyang CCAP, nakapag-submit po ito nung Friday. So, nandun kasi ako sa kanila, kaya alam ko. Si Dad's Farm. So ito po, sir, ang kagandahan po nito is siya po yung isa sa recipient po ng Organic Agriculture Internship Program ng ATI Bicol. So na kung saan trained po itong batang ito para maging organic practitioner. So siya po yung kauna-unahan po na organic agriculture intern sa buong Pilipinas ang nakapagpa-accredit as learning site for agriculture. And may dagdag pa po dyan. Siya na din po ang kauna-unahang OA intern na naging or ng TGS certification. So, kaya po nakaka-proud din po kasi yun po ay under ng National Organic Agriculture Program, katuwang po ang ATI Bicol and yung DARFO 5 Organic Agriculture Program. So, kaya po nakikita natin yung impact ng ating mga ginagawa ay meron naman po pala. So, din po tayo. Nakakadagdag tayo doon sa area ng mga OA
OA dito sa Bicol region. Ang ganda So, yun ng po. ano ba, no? Kasi nakaka-proud kasi Bicolano din pala yung pinakaunang naging ano yon tawag doon, ma'am, yung Na-accredit po as learning Na-accredit. site for agriculture. Yes po. bata at the same time ano din parang estudyante ba yun, ma'am? Tama ba? Siya po ay out of school youth. Okay. Nagpaplano po siya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa tulong na din po nung nakuha niyang intervention or support galing po sa NOAP, ATI Bicol, and syempre sa Organic Agriculture Program ng DARFO 5. Nako, sana looking forward kay dun sa pinakaunang na-accredit, ano, sana mas lumago pa ang kanyang kaalaman patungkol sa our organic farming at ma-share pa ito sa ating mga kababayan. Ngayon po, ma'am, ilan na po ay nabanggit na po yun ninyo, ano, kung ilan na yung farmers na certified organic by PGS, di ba? Dito sa Bicol, 13, tama po ba, ma'am? Yes po. And may humahabol pong 3. May humahabol ding 3. So, naway madagdagan pa ito. Kaya sa mga nakikinig natin ng mga magsasaka ngayon, magandang ano to, panibagong or another kita, di ba, ma'am? Opo. So, ano po naman mga proseso na pinagdadaanan bago maging PGS or certifying body o certified organic farmer? Okay po. So, ang una pong gagawin ni farmer kung siya po ay interesado na makapag pa-PGS certified ay una po ay makipag-ugnayan po muna siya doon sa munisipyo ano po, or sa probinsya under agriculture office. So, hanapin niya lang po yung organic agriculture focal person para po siya po yung gagabay sa kanya. Ano po? And bukod po doon, dapat organic practitioner na siya. Ano po, sir, para madali na lang yung pag-align ng kanyang practice doon sa standard. So, kasi medyo mahirap din po yung pag-shift ng practice ni farmer kung medyo nasanay po siya doon sa conventional farming na kung saan ito po ay nag-a-apply ng mga synthetic inputs, mga fertilizer, pesticide. So, para po mapadali. So, sana po yung mga interesado ay practitioner na. At kung hindi naman po ay nakapag-attend man lang po ng mga basic training on organic agriculture production. Ano po, para at least meron na siyang baseline, meron na siyang paunang knowledge kung paano ba yung practice. Kasi talagang iba po yung approach pagdating po sa conventional and pag-shift sa organic. Kung si farmer po ay medyo ano po siya sa profit, medyo sa organic agriculture, pag nasa conversion period po siya ay medyo mahirap. So, medyo mababa po yung harvest. So, yun po muna. So, kailangan po muna niyang i-align yung kanyang practice doon sa standard. So, kung nakapag-coordinate na po siya sa municipal or provincial agriculture office, yun, si focal person na po yung tutulong sa kanya para makipag-coordinate po sa regional office. So, katulong po natin dyan palagi. Yung Department of Agriculture Regional Field Office 5. So, under Organic Agriculture Program and yung ating pong regulatory division. So, sila po yung tumutulong kay farmer. And syempre, mag-a-attend po muna ng 10 days training. So yung nabanggit ko po kanina na training, EOT-PGS, so kailangan nakapag-attend po doon si farmer para po maintindihan niya yung lahat ng proseso under PGS. Kasi po talagang hindi siya madali. So pag wala po siyang training or basic knowledge po doon sa PGS, medyo mahirap din po. Hindi siya isang araw na pag in-explain namin ay talagang maiintindihan ni farmer. So kailangan niya ning paunti-unti po. And syempre po, katulong din po si BAPS. So, kailangan po na makapagsumite ng mga documents si farmer. So, ito na po yung kailangan ni farmer. So, after po ng training, after po na makipag-ugnayan sa Municipal Agriculture Office, after niya pong magkaroon ng basic knowledge, so, kailangan niya pong magsumite ng mga sumusunod na dokumento. So, una po dyan is yung Individual Organic Management Plan. So, meron naman po itong proforma, kaya wala naman pong problema doon sa mga interesado na magpa-PGS certified. And of course, kailangan din po nilang mag-submit ng Farmer's Pledge and profile po. So, meron na din po niyan mga template. So, hihingi na lang po sila sa amin or sa DARFO 5 para mag-fill up na lang po sila.
And syempre, ito po yung napakahalaga, yung endorsement letter po from the local technical committee or sa mayor, kung saan po nila planong ilagay yung kanilang physical office. So, kailangan po kasi sa PGS may physical office sila. May office na kung din saan, pala. opo, so isa po yun sa kailangan. So, para po kung may maghahanap sa kanila na consumer, kung may bibili sa kanila, madali lang po silang ma-access. Ano po? And copy po ng mayor's permit ng grupo. So, kaya po parang negosyo na din, kumbaga, ma'am. Yes po. So, may legal personality na po sila. So, hindi sila bara-bara. Ano po? So, yun po yung mga paunang documents na kailangan po na makomply. Ano po? So, 10 days training. So, dyan pa lang, talagang masisiguro natin na sapat na magiging kaalaman ng ating mga magsasaka, ma'am. Ano po? Yes po. Kasi po, rini-review po dyan, sir, lahat ng mga standard. So, hindi lang po yung may ano kasi tayo, may standard po sa crop production. Meron po tayong standard sa mga soil amendment, organic soil amendment. Meron po tayong standard sa small ruminant, yung mga kambing. Meron din po tayong standard sa swine. So, specific po sa mga kahayupan. So, iba-iba po yun. So, kung si farmer ay gusto niya lang is yung sa crop production, yun po yung i-review natin para at least maintindihan niya. Kasi po may mga farmer po na matagal na silang practitioner, sir. Pero hindi pa po nakaka-align yung kanilang practice doon sa hinihingi ng standard. Na mga minimum requirements lang naman po. So, doon po sa training, pinapaintindi po kay farmer kung hanggang saan na yung kanyang kahandaan. Ano po? So, na-identify na natin na ito palang practice ni farmer ay hindi pa naka-align or hindi pa pasok doon sa standard. So, kaya po talagang May gandang pagmasdan, mga gininto ang palayan sa buong kapulutan, sa mga malalawak na sakahan. Sumasayaw pa sa hangin, naghihintay ng anihin ng malaunang nagsisikhay na mga kamay. Nako, nawala tayo on air. Sorry po. Nagkaroon tayo ng power interruption. Pero hindi pa papigil ang ating programa. Bawat Ito, nagbabalik tayo sa ating programang Usapang Agrikultura. Ito ulit si Ma'am Justine. Ma'am Justine, welcome back sa ating... So, nasaan na nga tayo kanina, ma'am? So, doon na po tayo, sir, sa mga documents. opo, na kailangan po ni farmer na maisubmit. Okay Sige po. Sige So, yun po, ulitin lang po natin, sir. Baka po doon na tayo naputol. Sayang naman. Ano po? Sige, So, sige doon po sa mga interesado ng mga farmers na gusto pong magpa-PGS certified, din nga po,
makipag-ugnayan po tayo doon sa ating mga municipal or provincial agriculture office. So hanapin po natin yung ating organic agriculture focal person para po siya po yung tumulong sa ating ma-endorso sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standards yung ating mga documents. Siyempre po, katulong po natin dyan yung Organic Agriculture Program ng DARFO 5. So, yung mga documents po na kailangan po natin is una po dyan yung Farmer's Pledge and Profile. So, meron naman po niyan. Sabi ko nga po kanina, meron po tayo niyan mga template. So, madali na lang po yung paggawa. Then, Individual Organic Management Plan. So, ito po ay individual na gagawin ni farmer. So, yung 5 member po ng core group ay kailangan pong i-accomplish po ito. And of course, yung ating pong endorsement letter po from the local technical committee or galing po sa mayor na kung saan po located yung ating physical office. So, yun po yung isa sa kailangan. Endorsement from the mayor. Opo. And syempre po, copy po ng mayor's permit. So, kailangan po natin isang legal personality para po talagang masigurado na yung grupo po natin ay hindi basta-basta or bara-bara. So, kailangan po natin ng mayor's permit. So, yun lang naman po yung mga basic documents na kailangan. So, kaya po kailangan is talagang may katulong tayo from municipal or agriculture office para po mas mapadali po yung pag-prepare po natin ng mga documents po. So, nabanggit mo kanina, ma'am, before mawalan ng kuryente, yung tungkol po doon sa, kasi nabanggit mo, akala ko, mga pagtatanim lang, even pala yung mga alagang hayop, ma'am, like yung mga swine or yung mga baka. Yes po, yun po. So, sabi ko nga po kanina, so hindi lang po nakafocus doon sa mga crop or mga commodity crops. So, meron din po tayong mga livestock. So, gaya po ng poultry, swine, large ruminants, small ruminants. So, yun po. And meron pa po yan, yung mga soil or organic soil amendment po natin. Yung mga ginagamit po natin na input. So, kasi karamihan po, nabibili sa market, yung mga commercial is mga synthetic po yun. So, sa organic farming po, meron din po nagpo-produce ng mga gano'n na certified. So, dumaan po sila sa tamang proseso ng organic farming. So, ang ganda, talagang lahat may enjoy natin, pati karne. So, yes ma'am, po. ano pa yung mga benefits ng pagiging certified by PGS, ma'am? Yan po. So, marami pong benefits or marami pong benepisyo ang pagiging PGS certified. So, una po dyan sa economic benefits. So, ang PGS po ay nagbibigay ng certification sa mga OA farmers. So, na kung saan po napapataas po yung halaga ng kanilang produkto. And madali na din po yung pag-access sa mga local and international market. So, kahapon lang nilaunch po yung OA marketplace. And then, nagbibigay din po ng pagkakataon sa ating mga OA farmers na mag-export. So, ang PGS din po ay nagbibigay protection. So, pinoprotectionan po yung mga organic practitioners. Yung mga farmers po laban sa mga hindi patas ng pagbibigay ng presyo. And si PGS din po yung nagbibigay, syempre, ng pagkilala sa mga OA farmers bilang tagapagtaguyod po ng sustainable agriculture. So, nagtutulungan para magkaroon ng malakas na community. And syempre po, ito din po yung nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga OA farmers para syempre magkaroon ng magandang buhay. So yun naman po yung isa sa malaking goal, yung mabigyan ng magandang buhay. Ito yung komportableng buhay si farmer. And of course, hindi lang siya nakapokus sa tao, maging po sa kapaligiran. So, pinapaganda niya po yung biodiversity. So, kaya po, napapangalagaan din po natin yung ating kapaligiran. And syempre, yung ating mga, para magkaroon tayo ng magandang kalidad ng tubig. So, yan po, medyo halos lahat po ng aspeto sa mundo ay nabibenepisyuhan po ng organic agriculture. Kasi parang hindi rin tayo nakaka-harm sa environment kasi hindi tayo gagamit ng chemical, ma'am. Itong kagandahan, di ba? Now, saan po ito mabibili ng mga produktong organic certified, ma'am? So, yung pong ating mga organic certified na product, so dito po sa Bicol Region po. So, dun po sa office ng Camarines Norte Federation of Cooperatives. So, dun po yung sa physical office po nila. So, pwede po tayong makabili ng kanilang mga product. And same po doon sa Pecuaria Development
Cooperative na located po sa malapit po sa Pili, sa Bula lang. So pwede po tayong pumunta sa kanilang physical office para makabili po ng product. And of course, kaka-launch lang sir kahapon. So sa opening program ng ating International PGS Summit, so nilaunch na din po yung nakakasabay sa mga young generation ngayon. So through social media platform, so nilaunch po natin yung OA Marketplace na kung saan i-register po yung product ni farmer, yung certified organic or guaranteed doon sa marketplace online. So kaya po mas madali na lang po siyang ma-access. Kung halimbawa, ang hanap natin is organic rice. So lang po natin doon, hahanapin lang natin doon yung pangalan ni organization or ni core group or ni PGS group. So makikita na po natin siya. So mas madali na lang po natin siyang mahanap. Kung halimbawa, interesado tayo sa swine, ano-ano ba yung nagbebenta? Ano-ano ba yung mga certified PGS na farms ang nagbebenta? So mas madali na lang po siya. Mas madali na naway nakikinig yung ating para sa lahat ng mga nakikinig ngayon na interesado na bumili ng ng mga organic farm. Oo, naway nakuha niyo yung mga nasabi ni Ma'am Justine kanina. So Ma'am, although kinapos na tayo sa oras dahil sa mga nangyaring hindi inaasahan kanina, ano po yung mensahe natin sa mga farmers na mag-organic or interesado dito sa organic farming? Okay po, so yan. So ang PGS po ay isang seal of quality na nagpapatunay ng ating dedikasyon sa sustainable agriculture. So ito ay hindi lamang isang sertipiko, kundi isang pagkilala sa ating mga magsasaka, komunidad, at mga institusyong nagtatrabaho ng sama-sama para sa isang magandang kinabukasan. So maraming salamat po sa mga tagapakinig, sa lahat ng tagapagsubaybay ng Usapang Agrikultura, sa mga OA farmers po natin dyan nakasama. Kung kayo po ay interesado sa pagpa-PGS Certify and Accreditation, bukas po ang aming ahensya, ang ATI Bicol po, para kayo po ay gabayan. Simula po sa capacitation through training programs hanggang po sa ma-PGS certified and ma-accredit po tayo as organic certifying body. So tayo po ay magtulungan para sa pagpaparami at pagpapalakas ng organic agriculture dito sa ating rehiyon, ang rehiyong Bicol. So nawa po ay maipagpatuloy po natin ang sustainable farming para sa ating future generation. Gawing safe at nutritious ang ating pagkain ihahanda sa ating pamilya, paigtingin din po ang pagpapalaganap ng organikong pagsasaka para sa kabuhayang OA, kinabukasang OA. PGS pinalakas para sa bagong Pilipinas. So, salamat po. Ma'am, thank you so much po ulit sa pagbigay ng oras dito po sa ating programa. Thank you so much. God bless po. Thank you po. So yan po mga kaibigan, si Ma'am Justine Rose Cano Tubig, ang Development Management Officer to Organic Agriculture Focal Person ng Agricultural Training Institute 5 ng DA Bicol. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. So yun nga po napag-usapan natin yung mga bagay patungkol sa organic farming or organic agriculture. May gandang pagmasdan And lalo na sa pagpapacertify ng ating mga farmers. sa buong kapulutan. So very lang naman pala, minimal lang yung requirements, especially doon sa 10-day training. Kasi mas magandang napag-uusapan ng mabuti doon sa 10-day training dahil nabanggit niya kanina ni Ma'am Justine na kailangan maging handa yung farmer Sa hapag sa sa paunti-unting transition into tahanan. organic farming or sa organic agriculture. Alright, sa ating pong pagbabalik, talakay naman po natin. Magbibigay tayo ng update sa ating bantay presyo. Kaya tutok lang. Babalik po ang usapang agrikultura. Makalipas lang po ang ilang paalala. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bini ng palay kada hektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin?
Sundin ang 40 kg na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Sigurado ka na ba dyan, anak? Tay, sigurado na po ako. Matagal ko na itong pinag-isipan at dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Magandang araw po. Salamat po sa tiwala. No, kami ang dapat magpasalamat sa inyong mga magigiting na magsasakang Pilipino para sa patuloy na pagtatanim para sa Pilipinas. Salamat sa masarap at safe na kain. Let's be responsible. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. A. Adlay, mais, saba, pati baba ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Ba. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Ka. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Da. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be responsible. Siya talaga ang gusto ko. Sa kanya masaya ang puso ko, kaya sa kanya ako babalik. Delivery po. Ito na po yung brown rice nyo. Brown rice ang gusto ko dahil nakatutulong ito makaiwas sa cardiovascular diseases, cancer, type 2 diabetes at nakapagpapababa ng blood pressure. Let's be responsible. Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. A. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo ko sa kanin. Ba, brown rice ay aking kakainin. Ka, kain na hindi ko sasayang. Da, dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abakada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipino. Sa bawat bigas o kanin na aking matitipid. Basta maputi, gusto mo, hindi ka pa ba nagsasawa? Paulit-ulit na lang tayo, nakakasawa na. Gusto ko na sana tumikim ng iba. Yun na ba talaga ang gusto mo at magpapasaya sa'yo? Sige, mula ngayon, try natin itong rice adlay, rice with mais, at rice with kamote. Okay ba yun, Han? Yes, Han. The best ka. Let's be responsible. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po tayo sa ating programang Usapang Agrikultura. Dito po sa Radyo Pilipinas. At kanina nga napag-usapan natin together with Ma'am Justine ng ang palayan sa buong kapuluan.
Mula sa DA, yung ano nga to, nawala yung ano ko Código. Mula sa Agricultural Training Institute, 5. Siya ang Development Management Officer 2. So, kanina nga napag-usapan natin yung tungkol sa pagpapacertify ng ating organic farming para sa ating mga magsasaka. Kung ano ba yung mga requirements, ano ba yung mga kinakailangan para tayo ay ma-certify na organic farmer. At marami din para tayo mga benepisyo makukuha sa pagiging organic farmer. At the same time, ay po-promote pa natin ang pagprotekta sa ating environment kasi hindi tayo gagamit ng chemical or mga chemical na fertilizer. Ano po? And para rin maparami pa ang ating mga organic na produkto para naman sa ating mga health conscious na mga kababayan. And sa mga gustong kumain ng organic. Pero punta na tayo sa ating bantay presyo, mga kaibigan, mga ka-agree. Kasi sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, Bicol, kahapon, November 26, 2024, naglalaro sa 50 pesos hanggang 54 pesos ang presyuhan ng per kilo ng bigas. Well-milled rice, 50 pesos hanggang 54 pesos. Sa daet, 50 pesos. Tig 54 pesos naman sa Masbate, Tabaco, Virac Public Market at tig 53 pesos naman sa Sorsogon City, Irigas City, and Legazpi City, and at 52 pesos sa Naga City People's Mall. Sa pork liempo, lalaro sa 300 hanggang or 280 pesos hanggang 340 pesos ang kilo ng karneng baboy. Especially dito sa liempo. Dito naman sa tilapia, lalaro po sa 150. Wow, mura sa Daet Public Market 150 pesos hanggang 200 pesos ang bawat kilo ng tilapia. Galunggong, my favorite. Naglalaro sa 180 pesos hanggang 240 pesos ang bawat kilo ng galunggong. Isang buong manok. Kakahalaga naman ng 190 hanggang 220 pesos ang kada isang buong manok. Sa medium size egg, itlog, medium size na itlog, naglalaro sa 850 hanggang 9 pesos ang bawat piraso ng itlog. Sa ampalaya naman, naglalaro sa 160 pesos hanggang 240 pesos ang bawat kilo. Sa petchay, 100 hanggang 180 pesos ang kilo. Sa kamatis, 160 hanggang 200 pesos ang bawat kilo. Sa repolyo naman, cabbage, 120 hanggang 160 pesos ang bawat kilo. Petchay Baguio, 120 hanggang 160 pesos ang bawat kilo. Sa red onion, lalaro naman, or sa sibuyas, red onion, 100 hanggang 160 pesos ang bawat kilo. Sa asukal naman, naglalaro sa 66 hanggang 80 pesos ang bawat kilo. At sa cooking oil o mantika, naglalaro sa 90 hanggang 100 pesos ang bawat litro. Para sa iba pang impormasyon ako, bisitahin nyo lang ang Facebook page ng Department of Agriculture Bicol tungkol dito sa ating price monitoring. And syempre meron din tayo nito, nakikita to sa ating Facebook Live. Pwede nyo i-review ang ating live, mga kaibigan. Pero, nakapos na tayo sa ating oras. Magpapaalam din muna ang ating mga kasamahan. All the way from Radyo Pilipinas, Naga, Sir Chris Novello. Sir Chris! Mga ka-agri, panibagong episode po ng programang Usapang Agrikultura ang inyo pong natunghayan hatid po ng Radyo Pilipinas Station sa Bicol Region, dito po sa Naga, sa Albay at dyan po sa Virac sa Catanduanes at ng Department of Agriculture Bicol. Muli, ito po si Chris Novello ng Radyo Pilipinas Naga, umabati po ng isang magandang umaga.
sa hapag sa Thank you so much, Sir Chris Novella, and sa mga kasamahan natin dyan sa Radyo Pilipinas Naga sa pagsama sa atin ngayong umagang ito. And syempre rin, ang mga taga-Radyo Pilipinas, Vira Catanduanes, si Ma'am Juris De La Rosa. Good Ma'am Juris, good morning. Diyos Mabalos sa gabos na nagtutok sa programang Usapang Agrikultura. Mabalos po sa padagos na pagsuporta sa programang ini, kapartner kan Radyo Pilipinas ang Department of Agriculture. Padagos lang kita na mag-share asin magpalakupanin mga importanteng mga impormasyon na makakatabang sa satuyang mga farmers digdi po sa Kabikulan. Hali po digdi sa Vera Catanduanes ang ngalan kan samuyang Station Manager Ma'am Arlene Bagajong. Ako po si Juris De La Rosa. Happy Wednesday po sa inyo. Thank you so much, Ma'am Juris De La Rosa, and sa mga kasamahan natin dyan sa Radyo Pilipinas, Vira Catanduanes, sa pagsama sa atin ngayong umaga. And sa lahat ng mga listeners natin, Bicol-wide, sa mga nakikinig sa Radyo Pilipinas, Naga na 549 kHz, maging sa Radyo Pilipinas, Virac 94.3 FM, at sa lahat ng mga nanood sa atin sa Facebook Live. Good morning! Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong umagang ito. Sa kalan ng ating mga production team, mga kasamahan sa production team, JM Olarte, Lawrence Figuracion, at Sam Balindan. Sa kalan din po ng aming station manager, Ma'am Nancy Mediavillo. Ako po si Paul Apin. Maraming salamat. See you again and tomorrow sa ating programang Usapang Agrikultura. God bless! Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.